Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayat dito sa Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Mapalad po tayo ngayon dahil mismong ang Pangulo ng Philippine Hospital Association ng ating panauhin, si Dr. Jaime Almora. Kamakailan lang laman po siya ng balita dahil sinabi niya na yung kinakatakutan natin ay nangyari na na-overrun at na-overwhelm na ang mga ospital sa Metro Manila at ilang probinsya dahil sa dami ng kasong COVID-19. Magandang araw, Dr. Jim. Magandang araw, Mimi, at sa lahat din sa stasyon. Doc, very recently, the regional head of WHO, si Dr. Takeshi Sakai, he expressed concern that the Philippines is nearing the red line. Ano po ba itong red line na to? Pero Doc, saglit lang po. Bago niyo po yung sagutin, pwede niyo po bang bigyan ng background ang ating mga kababayan tungkol sa Philippine Hospital Association? Ilan po ba ang membro ng association natin? Ang Philippine Hospital Association ay ang organisasyon ng mga government and private hospitals all over the country. Ang membership niya ay around 2,000 members. 60% of which are private hospitals and 40% are private hospitals. And that is distributed all over the country. Mga different levels of hospital yan. Mayroon yung tinatawag ng mga infirmaries sa level 1, level 2, and level 3 hospitals. Okay po. Kasama po dyan lahat, infirmary, pati mga tertiary hospitals po, government and private. Yes, okay so lahat different sizes, para sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking hospital. Ang dami pong members, 216. Sige Doc, ano po yung sinasabi po natin na red line po in relation po dun sa sinabi po ng ni Dr. Takeshi Sakai? Na ito yung parang defense line. Ito yung battlefront. So the red line is a battlefront. So the enemy is on the other side and the defender is on the other side. At ang sinasabi ni Dr. Takeshi ay malapit ng ma-cross yung red line. Ang ibig sabihin, malapit ng ma-overrun o ma-overwhelm yung red line. Noong March 31 nga, nagbigay ako ng statement na na-overwhelm at na-overrun. Maraming nag-react doon. Pero if we are to look back, tignan natin kung ano ba yung naging sitwasyon. So, makita natin na nung nagsimula itong pandemic, ang mga hospital na malalaki, medical centers sa government at saka private, ay dinesignate na COVID center, COVID referral center. So pag may mga nagkakasakit ng COVID, sila ay nire-refer sa mga COVID center. At ang mga COVID center naman na ito ay nakakatugon naman ng nakaka-respond sa pangangailangan nitong mga nagkakasakit ng COVID at namamanage naman na maayos. Pero ito lang Marso na ito, biglang dumagsa ang mga pasyente sa mga ospital at dumating sa punto na ang mga pasyente ay nag-aantay sa labas ng ospital, sa emergency room, pahaba ng pahaba ang pila, patagal ng patagal ang kanilang pag-aantay at meron ngang na news na namatay pa sa ER at meron ngang pinapakita pa na nasa loob na ng mga sasakyan at pinapakita yung maraming mga ambulances na nakaparada sa harap ng mga ospital. Ito po yung indication na dumami yung kaaway. At ang mga defenders, mga sundalo natin sa loob ng mga hospital ay hindi na makayanan yung dami ng kaaway at hindi na maibigay yung tamang serbisyo, yung maayos at tama na pagsiservisyo. Kaya ito nasabi ko na na-overwhelm na sila. Na-overrun na sila dahil yung kalaban ay nasa upper hand na. Na yung kalaban ay nag-cross na sila sa red line. At it's time now na mag-institute tayo gumawa tayo ng another battlefront. Gumawa tayo ng another red line. And kasi hindi na kaya doon sa hospital natin. I am talking about the NCR hospital. Sa mga ibang hospital naman natin sa ibang lugar, hindi pa naman. Meron pa naman silang capacity. Pero as far as the NCR hospital is concerned, medyo medyo na-overrun na, na-overwhelm sila.
And Opo. if this situation will continue, padami itong kaaway at hindi natin makontrol, wala namang pupuntahan yan, kundi ma-overrun din yung mga ibang hospital natin. And I have been advocating that we transfer now the battle line to every doors of the household, the offices, of the workplace, at yung mga lugar na mga pinagkukumpulan ng mga tao, kung saan yung mga tao, doon na yung battlefront. Ang laban ngayon ay para hindi mahawa, para hindi magkasakit. Kasi ang first line of defense natin, alam, di ba, yung mga border checkpoint natin, yung mga barangay patrol natin, yan ang first line of defense natin. Nakikita natin na hindi na rin nila makontrol yung mga tao, kaya dumami. Now, ang second line of defense natin, yung mga community isolation units, mga temporary treatment monitoring facilities, at nakita naman natin na hindi na rin nagkakasya yung mga tao roon. So mga how would I say, mga victims of war. At pati na sa last line of defense, which is yung mga hospital, ay hindi na rin nakakayanan diyan sa Manila. Kaya it's about time na i-transfer natin yung battlefront. In this battlefront would be now in the households, mga offices. It's about time na ibigay natin yung responsibilidad dito sa mga household leaders or head of the household, dito sa mga head of offices, head of the workplace, para sila na yung mag-implement ng strict disciplining and giving the responsibility to the people themselves para hindi sila ma-infeksyonan. So, ang ginagawa naman natin na nakakatulong, na alam natin proven na effective ay yung paggagamit ng mask, yung mask at saka yung paghugas ng kamay, social distancing, physical distancing, and all those things. Nakakatulong lahat yan. Pero mayroong isang akong nakita na kulang na pwede nating idagdag para more effective yung ating ginagawa na distancing at saka especially ditong detection. Importante na idagdag natin yung detection dito dahil ang tao na alam niya yung COVID status niya, alam niya kung positive siya o hindi, ay gagawa ng effort para hindi makahawa ng iba. At ito ay pwedeng gawin dahil meron naman na tayong rapid antigen test. Available na yan, proven na highly sensitive. Ang kailangan na lang ituro natin, ang kailangan na lang gawin ay gawing available yan sa mga commercial outlet para yung mga pasyente ay makabili kung gusto nilang malaman ang COVID status nila. Yung mga makakabili ay huwag nang umasa sa gobyerno. At ang gobyerno naman ay huwag ipilit na i-social na lahat. Ibigay natin yung serbisyo ng gobyerno sa mga hindi nakaka-afford. Ang importante, ang nakaka-afford bumili ay makabili at ma-examine niya mismo yung sarili niya. And this can be done easily through yung self-collection ng nasopharyngeal swab. Ang self-collection ng nasopharyngeal swab is a better way of doing yung swabbing. Kasi mararamdaman ng pasyente mismo yung pagpasok ng swab stick at ma-avoid niya na masaktan siya at makuha niya ng maayos at magawa niya yung examination at malaman niya kaagad kung positive or negative siya. And this is not necessarily expensive dahil ang kaya mahal ang examination ay pag magpunta ka sa ospital, gagamit ng PPE yung gagawa ng swab sa'yo. At may sweldo yung tao na yan. So, yan ang binabayaran mo in addition doon sa testing kit. Pero pag ikaw mismo ang gagawa, hindi ka na maggagastos sa PPE, wala ka ng sinisweldoan na gagawa para sa'yo. So, may i-reduce natin yung cost. Ang magiging role lang dito para maging accessible at available itong rapid antigen test ay ipayagan ng FDA na mai-market ito commercially sa mga commercial outlet. At ang role naman ng DOH kung papayag sila na ma-enhance nga itong surveillance and detection ng COVID ay turuan ng mga tao gumawa ng self-collection. At napakadali itong ituro dahil ituro mo lang yung anatomy, ipakita mo lang yung picture ng anatomy para maintindihan nila kung paano nila i-direct yung swab stick. So I have been doing this on myself. I will never allow anybody to do it on me kasi alam ko na mas safer kung gawin ko. Kanina lang umaga, tinawag sa akin yung isang pasyente dito sa ospital ko. May isang pasyente na
magpapacheck up dahil nung kinunan siya ng swab ay sumakit yung dito sa throat niya at namamaga dahil sa pag-swab sa kanya, and wrong way of doing swab kaya nagkaganon. At Yes po. kaya yan ang more reason kasi yung yung nag-swab naman sa kanya hindi naman niya nararamdaman yung nararamdaman ng pasyente, at pag may binangga doon, pipilit niyang itutusok kaya nasaktan yung tao. Opo. So ito yung suggestion ko na yung red line na overrun na yung red line natin sa ospital, ita-transfer na lang natin itong red line na ito doon sa mga doorsteps ng mga working place, opisina, Households, opo. Opo. So, okay po. Doc Jim, you envision po na every household or even every office establishment will have their own supply of antigen test kits, and also na alam po nila kung paano po mag-self swab, kumuha ng samples po nila. Yes. Yun po, yes. okay po. Kung Yes isang po. household, mayroon isang gagawa sa sarili niya, makikita nila na okay naman pala. Pero doon sa household na yan, dahil isang household naman sila, Opo. hindi na kailangan mag-PPE yan, pwede silang kung may isang nakakaalam, siya na ang gagawa sa mga kasama niya. Sa Opo. household, o sa opisina, o sa working place. Yes po. Nakikita ko po, Doc, na it would be, you're right, of course, it would be a program that should be rolled out also by DOH, kasi nga po ang dami po rin, kahit ako po, personally, hindi ko po alam kung kaya ko po mag-isa mag-swab. Pero, Doc, given po yung statement niyo ng March 31, and then March 29, nagkaroon po tayo ng first ECQ, and then ngayong matatapos po yung ECQ po sa NCR Plus ngayong April 11. Sa tingin niyo po, sa inyo po, nakatulong po ba yung ECQ sa pagbaba po ng ating kasong COVID and sa pag-ease po ng burden sa overrun at overwhelm na mga ospital dito sa Metro Manila? Lahat naman ng ginagawa ng gobyerno ay nakakatulong. Pero itong effect ng yung ECQ, effect ng ECQ dito sa mga pagdagsa ng mga pasyente sa ospital ay hindi pa natin masasabi. It's still too early to tell. Kasi siguro sa haba ng pila ng mga nag-aantay ng mga COVID cases ay hindi natin talaga makita kung lumiit na nga ito. Pero sana nga ay maganda ang epekto. Opo. Sige po, Doc, too early to tell kung ano po yung effects ng ECQ sa ating mga hospital. Pero yun nga po, nakatulong naman to sa pagbaba po ng kaso for infection, syempre po. Pero, Doc, kasi sabi niyo po nakakatakot. Ako po, natatakot ako na dun sa thought na sinasabi niyo na mahaba po yung pila sa mga ospital. Yung mga po pasyente na kailangang ma-admit, paano po nila malalaman kung saan merong bakante para po hindi na po pumila sa labas ng mga ospital? Okay. Na-anticipate ng gobyerno yan, kaya nag-set up sila ng one hospital command para yung mga nangangailangan ma-admit ay alam nila kung saan dadalhin. At mayroon din tayong IATF protocol na pag yung isang pasyente ay nalaman na COVID o na-confirm na COVID, itong pasyente na ito ay magiging public health responsibility. So ito nang ipapasa mo ngayon sa gobyerno para silang mag-determine kung anong gagawin. And alam natin na yung ibinigay sa IATF noon ay dadalhin mo sa barangay emergency response team o kaya sa city health o sa municipal health o kaya sa provincial health, at sila magdi-determine kung saan i-refer itong pasyente na ito. So meron naman tayo yung referral system na yan, at meron din yung one hospital command, pero alam naman natin yung one hospital command ay nagkaroon ng technical issue doon sa communication system nila, kaya hindi sila nakakatugon ng maayos. So sa ngayon, ang mga pasyente na hindi nila alam ang gagawin nila, first ay subukan sa barangay o sa city health o municipal health. Okay, pag wala, o kaya pag hindi sila makapunta doon, pumunta sa mga clinic ng mga doktor o kaya sa mga lower level hospital na hindi naman COVID center. At yung mga lower level, kung sintomas pa lang, hindi pa nadadiagnose, para ma-diagnose sila. At pag nandun sila, ibibigyan naman sila ng instruction kung paano. Ang problema nga lang, yun, kung kailangan silang ma-admit ay wala na silang mapuntahan. Meaning, mahihirapan na silang makahanap kung saan sila ma-admit.
Oo nga po. Yun po yung ayaw natin sana mangyari. Pero Doc Jim, as a Philippine Hospital Association po, meron po ba kayong isang platform kung saan nalalaman niyo po between among the 216 members kung saan po merong bakante pa na hospital, na beds? Yung datos natin ay lahat ng mga membro naman ng Philippine Hospital Association ay required by DOH to submit their daily Okay. daily COVID tracker report. So pumapasok 'yan sa DOH at nalalaman din namin. Okay po. Opo. So, Doc Jim, nabanggit niyo rin po kasi kanina yung red line about it being the battle line. Tapos sabi niyo po tungkol sa kalaban at saka sa mga defenders. So, yung defenders po, marami po yun. Nandiyan po yung mga health workers at saka po syempre po nandun po yung mga infrastructure, whether soft or hard infrastructure. Yung pong meron po ba tayong mga ginagawa para po yung pagdating po sa mga medisina at iba pang gamit, para po sa mga pasyenteng mayroong COVID. Ano naman po yung alam pong ginagawa nyo po para po alam nyo yung ginagawa natin para po ma-meet po yung demand for medicines and other iba pa pong gamit to respond to a COVID-19 patient. Yes, Mimi. Ang mga hospital naman, unlike nung una nating ma-encounter ting COVID na nagkakahirapan tayo ng pag-acquire ng ating mga kailangan, sa ngayon naman ay na-establish na yung mga supply chain. May mga established na supplier na yung mga hospital, supplier ng oxygen, supplier ng mga PPE, ng gamot, at saka mga ibang pangangailangan. Ang nagiging determining factor na lang ay yung availability nitong mga supply na ito dahil lahat ng supply ng hospital ay imported. Wala hong isang single item sa hospital na hindi imported. Magsimula bulak, sa gasa, sa tape, name anything, sa cotton balls, these are all import. Especially ngayon sa mga equipment, sa mga ibang supply, reagent, and sa medicine. Wala hong nanggagaling dito sa atin. So, imported lahat yan at dollar denominated. Kaya, at saka depende na rin sa bilis ng FDA pag-approve dun sa mga importation. So, yan na lang ang limiting factor. Yan po, availability at saka po yung pag-approve ng FDA. Doc, nababanggit po natin tungkol sa mga pasyente ng COVID-19. Paano naman po yung mga pasyenteng hindi COVID-19 yung sakit? Meron din po ba silang nakikitang problema sa pag-accommodate sa kanila sa mga ospital? Wala namang problema doon sa mga non-COVID dahil pwede silang pumunta sa mga non-COVID center. Pag pupunta sila ngayon sa mga COVID center, mayroong available sa kanila. Pero wala na rin mag-aasikaso sa kanila doon at pipila na rin dahil yung mga personnel doon, mga nurses, mga manpower ay ginagamit na dito sa mga maraming nag-aantay. So medyo pahirapan na rin doon. Ang maganda dyan ay pumunta sa mga non-COVID identified centers para doon muna magpakonsulta. Opo. So, kung hindi naman po ako, kung hindi po COVID-related yung aking sakit, sa non-COVID hospital po muna ako pupunta para po sure na ma-accommodate po ako. Yes po, okay po. Doc, opo, punta lang po ako dun po sa may concerns ng Philippine Hospital Association. Ngayon po ba, Doc, kasi syempre po, marami pong mga reports sa pagpasok sa mga hospital, whether COVID or non-COVID po. Kailangan po ba ng deposit pa bago po bago po ma-admit or pumasok sa isang hospital? Meron tayong anti-hospital deposit law. Pero ang anti-hospital deposit law na yan ay para sa mga emergency cases lang. Yan po yung maraming hindi nakakaintindi na ang application niyan ay sa mga emergency cases. Pag emergency case ka, ang hospital hindi dapat kukolekta sa iyo. Bibigay muna yung serbisyo sa iyo bago sila magkolekta man ng partial payment kung kailangan ka ma-admit o saka nakapagbayarin pagkatapos na ibigay yung serbisyo. Ngayon ang pagkukolekta ng mga ospital sa mga non-emergency ng deposit ay pinapayagan naman yan kasi hindi naman kung hindi emergency. Pero pinapayagan ng batas yan. But as a business practice, hindi maganda yan. Dahil
like any other business, yung customer muna. Give first the need of the customer for the customer gives back the need. And that is the payment. So, asikasuhin mo muna, ibigay mo muna yung servisyo bago ka sumingil. Ang alam lang naman natin yung mga fast food, doon ka magbabayad muna bago ka kumain. Pero yan ay dahil sa for reason of convenience na pagkatapos kang kumain, pwede ka nang umalis na wala ka nang asikasuhin, di ba? Pero all other businesses, kailangan ibigay muna yung serbisyo bago magbayad. That is the right way to do business. Pero hindi rin natin masisisi itong mga ibang hospital dahil siguro sa karanasan nila, marami rin naman kasing pasyente pagkatapos ma-admit at maibigay lahat ay hindi na magbabayad. Hindi naman yung hospital, hindi naman siya, wala naman siyang anong tawag doon? Yung extra, yung power niya na ma-detect kung sino yung talagang walang ibabayad at sino yung nanluloko lang, nansasamantala. Kasi meron din naman mga pasyente na nansasamantala na ayaw talaga magbayad. Kung makakalusot ay lulusot. Sa hospital kasi experience namin lahat yan. So, ganun nga. Sa panahon na ito, na marami naghihirap, nasa hospital na lang yan. Pero alam mo, Mimi, ang mga hospital din ngayon naghihirap. Problema nila yung financial nila. Dahil nababayaran naman ng PhilHealth yung non-COVID, pero yung COVID reimbursement claims ay hindi nababayaran simula nung nagsimula itong pandemic. Opo. Kaya yun naman, maraming hospital. Pero naman, nag-usap na kami ng PhilHealth last April 5, kinausap namin ng President and CEO. Sinabi namin yung problema ng mga hospital natin na hindi nababayaran yung COVID claims nila. In-explain naman namin at tinignan namin yung mga dahilan. At sympathetic, receptive, and accommodating naman yung si President, CEO Dan Tigueran. Nakita naman niya yung sitwasyon namin at sabi niya, magbabayad kami. Sabi niya. So, that was April 5. We are expecting somewhere next week or week after next ay magsimula ng mabayaran yung mga COVID claims. And hopefully, yung mga evaluators natin sa mga regional offices kasi naman ang magbabayad. Sana makita nila na ang COVID na ito ay hindi kagaya ng mga ibang sakit na ordinary sakit. Yung COVID na ito, kasi marami silang rason kung bakit nila dinideny. Pero kailangan tignan natin na yung COVID na ito, nung nagsimula, hindi natin alam kung ano yung pathophysiology nito. Ano ba yung, bakit ba siya nakakapatay? Bakit siya nakakagawa ng grabe na sakit? It was only later nalaman natin microembolism, hypercoagulability. Pero it took some time bago na natin malaman and therefore hindi rin natin alam kung paano gamutin. Nevertheless, hindi natin alam i-diagnose, hindi alam gagamitin. And yung diagnosis natin, we have to wait for so long a time, excruciatingly, para maantay lang yung result ng RT-PCR na nag-iisang laboratory natin noon sa RIN. Tsagaan natin yan. Kaya that time, kahit kung hindi mo na maantay yung result, magbe-base ka na lang sa history at saka physical examination, history of travel, at saka yung symptoms ng pasyente. At sasabihin mo, probable or suspect case. Ang ibig sabihin niyan, educated guess mo lang yung diagnosis mo. Pero you have to do something. Under the circumstances, wala kang magagawa. Hindi ka makapag-provide ng proof na yun nga ang sakit niya. Na isang reason kung bakit dinideny nila dahil bakit daw wala namang result ng RT-PCR. Wala namang panahon na yun, wala naman talagang RT-PCR. Di mo na-discharge na yung pasyente, saka pala lalabas yung result ng RT-PCR niya. So, ito and many other reasons na hindi naman applicable dito sa COVID na ito dahil bagong sakit ito, yung paggamot natin dito is an evolving process. It evolves as the information comes in, as the availability of the medicine comes in. Yan ang pag-i-evolve. So hindi natin masasabi na yung standard of care ay wala. Dahil wala naman talagang standard of care. Hindi natin masabi na denied yung claim dahil not acceptable yung clinical pathway guidelines. Dahil wala namang pathway guidelines yan. Any doctor can have their own guidelines. Dahil nga, until now, wala pa naman tayong na-identify na talagang gamot
Ang Opo. pinaka-best na lang na identify natin is yung dexamethasone at saka sumab. Ako mismo na Opo. nabubulol na Opo. ako. Yes, Doc. Yun lang yung pinaka-nearest na. All the rest, pinag-aawayan pa natin yung noon, parang chloroquine tayo. Ngayon, ivermectin tayo. So these are the things that the doctors in the hospital has to contend with. Kaya hindi kami pwedeng i-blame na hindi kami babayaran dahil not within standard of care or not within clinical pathway Yes, guidelines. po. Dahil wala talagang sinusunod. Evolving ito, dapat tignan yung timeline. And so, ini-explain naman namin na ganyan. Hopefully, maintindihan ito ng mga ating mga regional evaluating officers sa mga claims at matignan nila, be more sympathetic dahil nga naghihirap na rin ang mga ospital, kagaya na rin ng mga pasyente. Yes po. So Doc, sana po you get to settle with PhilHealth, lalo na po yung mga evaluators. Doc Jim, napakahalaga po ng mga ipinalawanag niyo sa ating programa. Kaya maraming salamat po, Dr. Jaime Almora. Alam po natin na marami sa atin ang kailangan ng tamang impormasyon sa panahong na ito. Mag-ingat po kayo at sana'y mabigyan tayong lahat ng lakas para harapin ang mga hamon na dulot ng COVID-19. Huwag po kayong bibitaw, wellness tips, susunod na.